sa bawat pagkakataon na kami ay makasamba, sa bawat pagkakataon na kami ay makatayo sa iyong harapan, ay maging katanggap-tanggap po ang lahat ng aming gagawin at iisipin. Idinadalangin po namin na ikaw ang manguna at pumatnubay sa aming pananatili sa lugar na ito, kasama ang iba pang mga kapatid namin na while on their way, going with us today to worship together, ay dalangin po namin na ingatan mo rin sila kagaya ng ginawang pag-iingat sa bawat isa sa amin. Dumadalangin po ang iyong abang lingkod, Panginoon, na sa umagang ito, ano man ang kalagayan ng mga anak mo habang nagsasalita sa likod ng iyong pulpito ay makapag-ministeryo nawa ang iyong paalala. Ang bawat salita na mumutawi po sa labi ko ay salita na magdudulot ng kalakasan at encouragement sa bawat isa. Salita na pwede magpaalala para lalo kaming maging malapit at maging passionate sa pagmamahal sa iyo. Mga salita na pwedeng mag-remind sa amin para mag-reflect kung ano ang aming mga pwedeng gawin pa para mabigyan ka ng lugod sa iba't ibang paraan. Kami man ay kabataan, mga magulang kaya, o isang batang nagsisimula pa lamang maging seryoso sa mga spiritual na bagay, punuin mo kami, Panginoon, ayon sa aming mga pangangailangan at tagpuin mo ang aming mga kanya-kanyang kalagayan at maging sapat ang iyong biyaya para sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakatayo po ang lahat habang tayo po ay galing sa pagkakaupo at sama-sama po nating basahin ang talata na atin pong pag-aaralan ngayong umaga. Ready? Read. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Yan po ang salita ng Diyos. Makakaupo na po tayo. At tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ang kasangkapan o mga kalasag, panangga na magagamit po natin sa ating pagpapatuloy sa pagsunod sa Panginoon. Sa maraming pagkakataon po si Apostol Pablo ay nabilanggo. At sa maraming pagkakataon ay hindi sa kanya bago yung sundalo na nagbabantay sa bilangguan. Yan ay full gear at nakikita niya na yon ay gamit ng mga sundalo para sila ay maging handa lagi sa labanan, lagi maging protektado at manatiling matatag lalong-lalo na sa panahon na maigting ang paglalaban. At sa kanya, sa bisa at kapangyarihan ng banal na Espiritu ay ipinaisip sa kanya na yung mga sangkap ng sundalo na yon ay pwedeng gamitin at ihalin tulad sa mga espiritual na kagamitan sa pakikipagdigma sa espiritual. So, ang ating pakikipagdigma o pakikipaglaban sa mundong ito ay hindi sa pamagitan ng lakas, laman at dugo, kundi sabi niyan, by principalities, authorities, and power of this air, ay doon tayo nakikipaglaban. Kaya kapag may kagalit ka, sabi nga po natin kagalit, sa bahay man yan, sa trabaho, sa eskwela, lagi mo pong tingnan na hindi yan talaga ang kaaway mo. Ang nasa sa likod ng isip at galit sa kanya at saka sa iyo, okay, hindi lang yung kanya, galing kay Satanas. Kaya kapag tiningnan mo siya, naalala nyo yung sabi ni Jesus kay Pedro, di ba? Sabi ni Pedro, Panginoon, pag pumunta po kayo sa Jerusalem, mamamatay kayo, pero hindi mangyayari yan, haharangan ko kayo para hindi kayo mapahamak. Yan sabi ni Pedro. Ano sabi ni Jesus? Satanas, kausap niya si Pedro, Satanas,
lumagay ka sa likod ko. Ang iyong iniisip ay hindi para sa gawain ng Diyos. Kasi si Jesus naman talaga ay bumaba sa lupa para mamatay sa ating kasalanan. Amen o ba? And because of that, anything that hinders the will of God is not from God. It's from Satan. And therefore, kung may mga tao tayo na hindi makasundo sa mga bagay na tama, ibig sabihin nun, Satan or the power of Satan is, or the influence of Satan is actively working in his life or in her life or in my life. Pwede yon. Kahit ba Christian, pwede pa rin impluensyahan ng espiritu ni Satanas? Pwede pa rin. Hindi tayo immune. Sabi nila ba na kapag ikaw naging Christian, holy-holy na ang lahat? Minsan, okay, holy-holy, lalo ngayon kapag na-request ko kayo na tingnan nyo yung katabi nyo. Yan, holy-holy yan. Okay? Pero pag nagalit yan, maniwala ka. Huling-huli ka na. Okay? Maniwala ka. Kasi tao pa rin po tayo Habang ang ating mga paa ay nakaapak sa lupa, hindi talaga tayo tatantanan ng kaaway. Kaya sabi rito, ready feet, steady faith. Isang paa na matatag sa pagtayo at paglakad at isang pananampalataya na matatag din na nakasalig lagi sa salita ng Diyos. Ano po ang tawag sa isang tao na hindi dalawa ang paa, isa lang? Pilay, di ba? Pilay naman. May card yan. PWD. Okay? Ano ang tawag sa isang sundalo na naputulan ng paa? Sa laban. Veterano. Okay? Tama? Yung iba niyan, hindi na pwede lumaban. Kaya, opisina na lamang o kaya iba mang gawain. Hindi na sa labanan. Pero, sa mga Kristiyano, katabi mo yan at saka ikaw. Yung mga nagsabing, tagasunod na ako ni Kristo. Wala akong makita ang Kristiyanong isa lang ang paa, spiritually speaking. Laging dalawa ang paa niyan. What do you think? Meron ka bang kakilala na ayaw lumakad sa pananampalataya dahil isa lang ang paa niya? May saklay? Laging dalawa yan, spiritually speaking. And for the purpose of readiness in sharing the gospel. Tingnan lamang po ninyo saglit yung logo natin. Para lang maunawaan ninyo bakit may logo-logong ganyan. Okay? Medyo, ano ba yan? Oblong? Ang bilog? Ano ang nasa gitna? Ano sa bandang kaliwa? Dark side? Sa bandang kanan? Sino ang tagapamagitan sa pula at itim? Krus. Okay? Ang krus sa itim ay yellow. Sa side ng itim. Ang ibig po sabihin niyan, tayo lahat ay galing sa lugar na madilim. Under sa kasalanan. Pero dahil kay Kristo, ay napunta tayo sa liwanag. Kaya yung ating whoever hears my word and believe to him that who sent me has eternal life, has crossed over from darkness, death, to light, white. Pero ang diretso talaga natin, yung yellow heaven. Okay, yan ang niyan. So ngayon, alam na natin yan. Ngayon, bakit tayo ngayon naririto pa? Sige po, alalayan nyo muna. Alalayan nyo. Okay lang po, Sister Lilia, huwag kayong mag-alala. Alalayan muna kayo doon. O kaya, dyan lang sa tabi para medyo malamig-lamig din. Nakainom mo ba kayo ng gamot? Sige. Okay. So, tuloy po tayo. So, ang pinag-uusapan po natin ngayon, ngayong araw na ito,
ay ang ating dalawang paa para handa sa pagdala ng mabuting balita at ang ating pananampalataya na matatag para panlaban sa pangpana ng kaaway laban sa atin. Noong isang linggo ay tinalakay natin ang tungkol sa sinturon ng katotohanan at defense sa ating dibdib, baluti para sa righteousness, para sa ating pagiging matuwid sa harap ng Diyos. Ngayon, pangatlo at saka pang-apat, fit, ready for bringing the gospel at saka yung faith na panlaban po natin sa mga akusasyon ng kaaway. Okay? Ang mga mananampalataya ay inihalin tulad hindi lamang sa mananakbo, hindi lamang sa pagiging farmer, kundi siya rin ay inihalin tulad sa pagiging sundalo. Tayo ay sundalo ni Kristo. Hindi tayo nakikidigma sa physical, kundi nakikidigma tayo laban sa kapangyarihan ng kadiliman na dati ay nandyan tayo, kampon tayo niyan, nagagalit ngayon ng kaaway kasi nabawasan na ang kanyang kampon. Sa ayaw natin at sa gusto, dalawa lang naman ang labanan, dilim at sa kaliwanag. That's it. Wala sa pagitan yan. Kung ikaw ay nasa pagitan yan, malamang nasa dilim ka. Kasi hindi mo alam kung saan ka popwesto. Kapag hindi mo alam ang iyong posisyon, palagay ko kakampi ka ng kalaban. Dapat lahat ng mga sundalo ni Kristo, alam nila na sila ay sundalo ni Kristo. And therefore, kung alam nila na sila ay sundalo ni Kristo, sila ay hindi pwedeng hindi maging seryoso. Seryoso dapat talaga. They are not in the playground. They are in the battle ground. Okay? Bawal ang laro-laro, walang holen-holen, walang joke-joke sa pagiging sundalo ni Kristo. We are in the active fighting against the works, the spirits, the spiritual authorities ng ating kaaway. That's why, ang sabi diyan sa chapter 6 ng Ephesians, stand firm. Tumayo tayo ng matatag, maging seryoso tayo, totohanan ito. Yan ang ibig po sabihin niyan. Okay? So, totohanan po ito, hindi ito biro-biro. Paano tayo makatatayo at magiging matatag kung ang ating mga paa ay hindi matatag sa pagkakatayo? Yung hakbang. Kagabi, nag-uusap kami ng aking wife, binabasa niya yung isang katotohanan na ganito. 40 times 40 times na mabilis tumanda daw ang legs natin 40 times kumpara sa pagtanda sa mga complexion natin sa mukha. Na-imagine nyo na? And therefore, napakahalaga na lagi dapat naiingatan, na papatatag, na tetrain, na nagagamit. 1 week lang daw tayo na hindi maglakad. Alam mo, na bedridden tayo for 2 weeks. 20% na ng lakas ng ating legs ay nawala na. Okay? So ngayon, talaga ang susi ng kabataan, hindi sa mukha, hindi sa edad, sa legs. Ganun po ba yun? Oo. Kasi, age is only in the mind. Tama po yan, Ate Ruby? Okay. But legs will tell you how young you are. Si Tom Cruise ay kinoconsider na parang 20 years old, bagaman siya ay 61 years old na ang kanyang lungs ay parang pang 20 years old lang. May mga ganun palang tao. Ang edad niya ay malaki na, ang kanyang mukha ay mukhang matagal na siya sa mundong ito, pero yung kanyang, yung parts, yung organs ng kanyang katawan ay mukhang bata. Tanong, ikaw ba yon?
Baka sa pananampalataya, maganda lalong magamit natin ito because we are talking about our faith stable for readiness in bringing the gospel to those who are in darkness, and our faith na maging stable laban sa panangga sa ating mga tinetret sa atin ng ating kaaway. Paul gives us two essential pieces of armor: the shoes of readiness and the shield of faith. Shoes of readiness, walking in the gospel of peace. Ano po ba ang pagkakaiba ng peacemaker at saka peacekeeper? Peacemaker, peacekeeper. Ang peacekeeper, nagme-maintain ng kapayapaan. Okay? Passive yan. Maintenance eh. Kaya kapag ang isang simbahan ay nagme-maintenance lang, passive yan. Mine-maintain lang yung sa loob. Maintenance, keeper. Peacemaker, active yan. Galing doon sa kanyang kalagay, nag-a-act siya para i-reach out yung mga troublemaker. Para maging mediator siya. Ang tawag sa kanya ay peacemaker. And those peacemaker can be called, another term, ambassador for Christ. Those Christians, lahat ng nag-PRC ng totohanan, hindi naman lahat ng nag-PPRC ay totoo hindi po ba? Pastor, ano po ba? Pray to receive Christ, PRC. Yan yon, okay? Hindi yan yung PRC na ng license sa Professional Regulation Commission, no? Pray to receive Christ. Nag-PRC tayo noon. Pero maniwala ba kayo sa maraming patotoo, maraming mga tao ang nag-PRC nang yung pinakahuling PRC lang nila ang totoo. Kasi doon lang nila naunawaan na, kaya ilang beses ba kailangan tanggapin para maging totoong Christian? Eh di yung huli na naunawaan mo, yung mga nauna, walang kwenta yon kasi nag-PRC ka lang na wala sa loob. Kaya pala kung ano-ano pa rin ang ginagawa mo. So hindi pa rin talaga totoong naunawaan mo. Not unless the Holy Spirit will tell us clearly yung tungkol sa pagiging makasalanan natin, doon pa lamang natin maunawaan ang ibig sabihin ng panalangin para tanggapin si Jesus. Okay? So, shoes of readiness, walking in the gospel of peace. We are not only a peacekeeper, we are a peacemaker. We extend the light, the white, going to darkness through Jesus Christ. Yan yung krus na yan. We always bring the peace of God to people by means of Jesus Christ. Laging ang ating sinasabi, kay Jesus matatagpuan ang ganap na pakikipagpayapa sa Diyos. Ano po ba ang pakiramdam kapag kayo ay may kagalit? Meron po bang nakaranas dito na may kagalit? Palagay ko po lahat tayo. Ano ba ang pakiramdam ng may kagalit? Lalo na kung ang kagalit na yan ay katabi mo sa pagtulog. Okay? Hindi masarap kumain kahit masarap ang pagkain. Laging gusto mo lang uminom ng tubig kasi natutuyo ang laway mo, parang naiinis ka. Ano pa? Pabiling-biling ka sa pagtulog. Sana wala akong katabi. Sana wala akong katabi dito. Sa iba, hindi naman katabi yan okay? Kasambahay yung iba. Kasama sa bahay. Ano bang pakiramdam? Ay, hindi nagkikibuan yan. Masaya ka ba? Siyempre hindi. Amen o ba? Yung hindi aamen, talaga masaya sila pagka may kagalit sila. Amen o ba na hindi tayo masaya kapag may kagalit tayo? Kasi hindi yun ang nature natin. Dapat peacemaker tayo. Okay? Kaya kung meron kayong hindi magandang relasyon ngayon, umalis kayo ng bahay, medyo may parang sigalot ng konti. Pagdating nyo sa bahay, pag-akit nyo pa lang ng pintuan, nakaganyan na dapat kayo ngayon.
Peace na tayo. Kasi yun napag-usapan namin sa church. Peace tayo. Peacemaker tayo. Hindi tayo pwede maging troublemaker dapat. Kung talagang totoong nag-PRC tayo. Okay? So, sinasabi ko po sa ilang mga pastor, sabi ko, hindi madaling kontrolin ang emotion. We are an emotional being. Tama po? Lahat ng mga taong may emosyon dahil siya ay tao, magsalita po ng amen. Tao talaga tayo eh. Walang tao na walang emosyon. Okay? Yung iba mukhang wala lang emosyon. Pero may emosyon din yan. Okay? So, ang isa sa emosyon, kapag ang emosyon ay nanguna sa utak, malaking gulo. Pero kapag ang emosyon ay nakontrol ng utak, kayang payapain ang gulo. Madali, mahirap. Mahirap. Mahirap talaga. Okay? Kapag hindi daw po natin na-control ang ating emotion, 50% ng kontribusyon niyan gulo. Galing sa iyo. Meron ba kayong kausap na parang ayaw ka ng pagsalitain? Tuwing magsasalita ka, sisingit siya. Gusto niya siya lang nagsasalita. Alam niyo po, ang komunikasyon ay two-way. Hindi ba? Magsalita, pakinggan. Yung isa naman na nakinig, magsalita din. We listen to what? To understand. We do not listen to respond. Kasi yung iba, nakikinig, sasabat ka agad eh. Yan, hindi magulong usapan po yan. Then, nagbo-boil na, kumukulo na pareho yung emosyon niya kapag hindi na magkabigayan ng panahon para makinig. Pero tayo mga peacemaker, lagi dapat may dala-dala tayong kapayapaan galing kay Kristo. Kapag hindi mapayapa ang ating dala, kung minsan nagiging troublemaker tayo, hindi tayo peacemaker. Hindi dapat ganon. Kasi ambassador nga tayo eh. When we say ambassador, we are representing our king. Halimbawa, ambassador ako sa Amerika. Galing ako sa Pilipinas. Ako ay representative ng aking presidente sa Pilipinas bilang ako para sa Amerika. Dapat I will speak good things about my president. Dapat I will speak good things about my country. Kapag ako ay hindi ganon, hindi ako tamang ambassador. Hindi ako tamang ambassador. Because we know for the fact na ang pagiging peacemaker ang nag-stabilize ng mga sitwasyon. Likewise, the gospel gives believers spiritual footing. Pagka tayo po ay, stable ang ating paa para sa pagbabahagi o pagdala ng mabuting balita, malalaman natin karaniwan ang opportunity when and how to share the gospel. If we are stable, when a person is secured, he is not insecure. Okay? Ito, pakinggan nyo lang mabuti. When a person is secured, he is willing to listen. He will not fight for what is right. He will try to understand what that person whom he is talking to is saying about. So, mararamdaman nyo yung mga taong punong-puno ng insecurities, ang daming gustong sabihin, pakinggan mo lang. Pero may mga tao talagang ayaw magsawa, gusto na lang talaga nila, sila lang. So, kapag stable tayo, yung ating paa for the readiness of bringing the gospel to other people, we always listen to people. Okay? The gospel of peace. Because we have
we have one goal every day, wherever we go, and that is to bring peace to the people through Jesus Christ. In other words, we will share the gospel to other people so that this person will be able to discover the peace with God. Dala-dala natin kapayapaan kasi naranasan na natin. Hindi tayo pwede magdala ng kapayapaan kung tayo mismo ay kaaway pa ng Diyos. Again, ulitin ko po. Dala-dala natin totoong kapayapaan para sa mga taong kaaway pa ng Diyos hanggang ngayon. Pero hindi natin dapat kaaway. Kasi ang hirap po talaga pagka yung kaaway natin ang dadala natin ng mabuting balita kaagad. Kailangan maging kaibigan muna tayo para makita nila ang kapayapaan na meron tayo na nakipagpayapa na tayo sa Diyos bago natin dalhin ang kapayapaan na mandated tayo na dala-dala dapat natin bilang tagapamayapa. Ano ba yan? Tagapagdala ng kapayapaan. Kasi dati po tayo kaaway at hiwalay sa Diyos. Bakit? Dahil sa ating mga maling isipan at saka mga ginagawa natin. Yung pag-uugali, panloob. Hindi ho ba ang bata ay kahit walang ginagawa pa, wala pang ginagawang mali, sanggol pa lang, pwede ba natin siyang tawaging makasalanan? Sabi ng iba, hindi pa po. Kasi wala pa siyang ginagawang kasalanan eh. Di ba? Ganun ang ideya natin. Tatawagin natin ang isang tao na makasalanan kasi gumagawa na siya ng kasalanan. Kung hindi pa, wala pa siyang kasalanan. Wrong. Ang tao, kahit wala pang ginagawang kasalanan sa kanyang sinapupunan, makasalanan na siya. Kaya hindi usapan ito, hindi ako mamamatay tao, hindi ako masamang tao, hindi ako nangangalo niya, hindi ako makasalanan. No. Before na makagawa ka pa lang ng kasalanan, makasalanan na tayo. So dapat maunawaan po natin yan. Kasi yung iba, di ba, akusahan ka lang, criminal ka kasi may pinatay ka. Pero could it be, criminal tayo dahil sa isip pa lang, may ginawa na tayong pagpatay? Kasi yun ang sabi ng Biblia, kapag ginawa mo sa isip mo, ginawa mo na rin yan. Pag may pangangalo niya sa isip mo at puso mo, hindi ka aktual na nangalo niya ka na rin. Yan, napakalalim. Kaya, hindi kailangang literal na makagawa ng pagpatay para masabing mamamatay. O kaya, hindi kailangan makagawa aktual na kasalanan sa tao para sabing ako'y makasalanan. Sa Diyos pa lang, pagkauha mo pa lang, isinisigaw mo na ikaw ay makasalanan. Kasi galing ka sa lahing makasalanan. Yan. Kaya hindi yata naunawaan ng ibang tao yung sinasabing, uy, wala naman akong pinatay hindi ako makasalanan, hindi ako masamang tao. Yung mga ganyan, hindi nila naunawaan yan. Dali nyo na lang sa baka pwedeng tawagin yung kanyang si Edward. Nasa ibaba na? Sabihin na lang, alalayan na lang, ha? Para alalay. Sige. Pakialalayan na lang po. Mag-pray po muna tayo, saglit. Panginoon, dinadalangin po namin si Sister Lilia na palakasin mo po siya kung ano man ang kanyang nararamdaman. Hipuin mo po siya ng iyong mapagpala at mapagkalingang kamay upang makaramdam po siya ng kalakasan na espiritual at kalakasang physical galing po sa iyo. Panginoon, ang iyong kamay ay huwag mo pong ilayo sa kanya, samahan mo siya at patuloy na ingatan ang kanyang kalagayan kung ano man ang nararamdaman niya. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, hinihiling po namin, Panginoon, na isustain mo ang kanyang paghinga, ang kanyang daloy ng dugo, ang kanyang tibok ng puso,
upang makarecover po siya at makapagpalakas sa mga susunod pang mga araw. Itinatagubilin po namin sa iyong mapagkalinga at mapag-iingat na kamay ang aming kapatid na si Sister Lilia. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Paalala ho yan sa bawat isa sa atin, lalo may maintenance, alagaan nyo ang inyong maintenance. Huwag nyong idahilan na nakalimutan. Mahalaga po yan. Kung gusto pa ninyo makapaglingkod kay Lord. Pero kung napapabayaan nyo yan, ayun, mahirap po talaga. Kuya Bika, nakatingin ako sa iyo. Okay? So, nakatingin ako. Kasi gahibla lang kaya ang boundary ng buhay at kamatayan sa isang simpleng pagkalimot sa mga bagay na dapat gawin. Okay? So tuloy ho tayo. Buhay pa ho ba tayo? Oo! Kaya tayo buhay ngayon kasi ang gusto ng Lord maging peacemaker, patuloy tayo. Peacemaker, okay? At because of Christ's reconciliation, we were reconciled by His blood, we can bring peace to other people. Those people who are not peacemaker, those people who are not peacekeeper, people who are troublemaker, we want to reach them out. Gusto nating abutin sila para sila man kagaya natin dati noon, troublemaker tayo because somebody became concerned na abutin tayo. Heto tayo ngayon. Sa Filipino culture, ang utang na loob kahit kailan hindi pwedeng bayaran. Okay? Kapag ang Diyos ang nagpautang sa atin, lalong-lalong hindi natin kayang bayaran. Kung sa kultura natin, yung 'di ba, may mga auntie, may mga tiyo, may mga kapatid, may mga kaanak tayo na ginawan tayo ng mabuti. Nung tayo maliit, kinupkop tayo. Nung tayo ay walang-wala, tinulungan tayo, pinaaral tayo. Alam nyo, sa kulturang Pilipino, habang nabubuhay yan, walang katapusang babayaran mo yan. Okay? At kapag ikaw nakagawa ng mali, nako, baka makarinigan, no, hindi mo alam. Yan. Susumbatan ka. Ang Diyos hindi nanunumbat. Pero kahit kailan, ang Diyos ay laging sinasabi, anak, yung habag ko, na ginawa sa iyo, sana gawin mo kay tatay mo. Sana gawin mo sa nanay mo. O anak, sana ito gawin mo sa anak mo. Natagpuan mo pala ako Nakipagpayapa ka na sa akin. Sana ganun din ang gawin mo na dalhin mo ako sa ibang tao para makipagpayapa sila sa akin. Ambassador po tayo Tagapagdala tayo ng pangalan ni Kristo. So dapat yung feet natin, yung mga paa natin, panyapak natin ay ready to bring the peace, the message of peace to the people. Sabi rito, how beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation. Sa paningin po ng Diyos, kahit anumang itsura ng paa na yan, literal. Ang mga paa na yan, kung yan ay ginagamit para magdala ng mabuting balita sa mga tao, napakagandang paa yan. Yan yung paa na nagbibigay, nagdadala ng mabuting balita, nagdedeklara ng pagliligtas ng Diyos. Pero bakit yung iba? Gustong-gusto nilang magpunta sa ibang bansa para maging misyonero. Samantalang, hirap na hirap silang dalhin ang mabuting balita sa kanilang araw-araw kaharap sa pagkain, sa table nila, sa kapitbahay. Bakit gustong-gusto nila sa ibang bansa pa? Bakit kailangan nilang pumunta pa sa ibang lugar? Hindi ba naalala ninyo, ang sabi ni Jesus, kapag dumating na ang banal na Espiritu sa inyo, kayo ay magiging saksi ko sa Jerusalem, yan yung pamilya natin, Jerusalem. Sa Samaria, yan yung kapitbahay siguro natin at mga katrabaho. Saan pa? Judea, Samaria, at hanggang sa dulo ng mundo. Hindi tayo lahat tinawag
tinawag para maging misyonero sa ibang bansa. Hindi rin tayo lahat tinawag para tayo ay maging pastor. Pero lahat tayo ay tinawag para maging tagapagdala ng ilaw ni Kristo. Amen? And therefore, ang tanong, saan ang aking pwesto para dalhin ko ang ilaw? Ang sagot, ito. Kung saan ka ngayon naroroon, saan ka nagtatrabaho, sino ang iyong kaibigan, sino ang lagi mong kasama, diyan ka dinala ng Diyos para magdala ng ilaw ni Kristo. Our faith should be ready to bring the good news to these people. Sino yan? Kapitbahay, katrabaho, kaeskwela, sino yan? Yun. Kayo naman ang nakakaalam kung anong sitwasyon di ba? Na kinalalagyan po natin. And therefore, yung pangyayari po na yan ay naganap doon sa ibang tao. Sabi po rito sa Romans 10:15, parang fulfillment po yan nung Isaiah, how beautiful are the feet of those who bring good news. Hindi po ba magandang balita yung dating magulong tahanan ay nagkaroon ng kapayapaan dahil naging mananampalataya sila kay Kristo? Ang iba sa atin dyan, naranasan na yan. Pero ang iba sa atin na hindi pa Kristiyano ang lahat ng buong pamilya natin, may konting gulo pa rin. Pero naniniwala lagi tayo sa mga gawa 16:31 na kapag ang isang bilang o isang miyembro ng isang pamilya ay nanalig, dinideklara ng salita ng Diyos ang buong sambahayan ay makakakilala sa Kanya. Okay? If you believe that, actually, ikaw ang answered prayer ng Lord para ang buong sambahayan ay makakilala. Kasi lalo na kung nagsimula sa iyo. Ikaw yon. Okay? Ikaw yon. Kaya, ang challenge lagi sa atin, kung saan tayo ngayon naroroon, mag-ilaw ka. Itong demon-possessed na taong ito sa Mark chapter 5, 1-20, sinusugatan ng sarili, nagwawala, pinapatid ang kadena, nananakot ng tao, hindi siya kayang i-contain, pero nung natanggal sa kanya ang evil spirit, gusto niya maglingkod kay Lord. Ano sabi ni Jesus sa kanya? Bumalik ka sa pamilya mo. Sabihin mo kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyo. Hindi lagi tayo dadalhin ng Panginoon sa ibang bansa. Kung minsan may time ka, lalo po tayo mga senior, we have enough time, lalo na kung wala naman tayo masyadong schedule, pwede natin pasyalan yung dating kumare natin, katrabaho natin, kaya na senior na rin siguro. Pwede natin pasyalan yung ibang kaanak natin na sa tingin natin, when we are passionate to share the gospel every day, God will prepare what we call divine appointment para sa iyo, kung passionate ka na bawat araw may nakalista ka kung sino ipagpe-pray mo at kung kailan mo siya pupuntahan. Yon ang ibig sabihin ng peacemaker. We are trying to reach more people to have peace with God. At napakasarap sa lahat yung hindi ka lang walang kaaway na tao, kundi hindi ka na rin kaaway ng Diyos. Di ba? Yung kapayapaan ba na hindi ka na pananagutin ng Diyos, kasi ang sabi ng Romans chapter 8, di ba? There is no condemnation to those who are in Christ. Palakpakan nga po natin ang Lord yan. Huwag tayong mapayapa na prenteng-prente na tayo. Dapat, dahil may kapayapaan tayo, hindi tayo makakali hanggat itong kapayapaang ito ay hindi ko na isi-share sa mga mahal ko sa buhay. Again, shield of faith. Ang faith na binabanggit po rito ay active faith. Ganito po. Ito, ipakita ko sa inyo yung tatlong klase ng faith. Ako'y may faith na ako ay makakarating ng ligtas papuntang Baguio.
Okay? Pero hindi ako kumikilos, yun yung faith na sa isip lang. Hindi yan nagliligtas. In fact, ang mga demonyo ay alam din nila na true faith at by grace, true faith, pwedeng makakilala sa Panginoon. Pero dahil hindi nila gagawin yon dahil nga demonyo sila di ba? Walang demonyong maliligtas. Pero alam nila na si Kristo ang tagapagligtas. Okay? Ang tawag dyan, faith only in the head or mental assent faith. Ano lang, theory lang. Okay, pangalawang faith. Naniniwala ako na ako ay ligtas pag ako ay bumiyahe papuntang Baguio. Okay? Bumiyahe ako, nakarating ako sa Baguio, ligtas na ako, tama? Okay? Anong tawag doon? Temporary faith. Pansamantala. Kasi may limit, may limit. Okay? Yung faith na binabanggit natin na for eternity, hindi pa natin nakakamtan, pero naniniwala tayo na totoo. Okay? Halimbawa, okay? Kuya Vic, kaibigan tayo ngayon, gusto kong kuning halimbawa, ikaw. Nung ikaw po ay nag-PRC, alam niyo po yung PRC, Pray to Receive Christ. Tinanggap si Kristo. Nag-PRC kayo, sabi ng Biblia, sabi ng nag-share sa inyo, ngayon, Brother Vic, October, ano ngayon? 12. Ngayon, isinulat sa aklat ng buhay ang iyong pangalan. Nakita nyo? Nakita nyong isinulat? Hindi. Bakit sabi nyo po totoo? Kasi sabi ng Biblia, ito. Okay? So sabi ng Biblia, sino po ba may gawa ng Biblia? Of course, mga tao na kinasiyahan ng Diyos. Okay? Kinasiyahan ng Espiritu ng Diyos. Nakita ba natin yung pangalan natin? Eksakto, hindi. Pero dahil ang Diyos ay hindi pwedeng magsinungaling, pinaniniwalaan natin na lahat ng katotohanan na dapat nating paniwalaan ay dapat back up ng Biblia. Yan. Ano sabi diyan? Kapag may isang kumilala sa Panginoon, nakaluluwa dito sa lupa, nagsasaya ang maraming anghel doon sa kalangitan. Tama po? Tapos doon sa Revelation chapter 21 verse 15, at binuksan ang isang aklat at doon ay nakasulat ang lahat ng pangalan ng tao. At ang sino mang hindi matagpuan sa aklat na iyon, ang pangalan ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Dapat nandoon ang pangalan mo. Kung wala, ano daw? Ibubulid ka sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. Kaya yung mga nagbabait-baitan, sa dagat-dagatan ho talaga kayo niyan. Pero kung talagang totoong mabait kayo, hindi dahil sa inyong sarili, kundi dahil kay Kristo, tiyak yan. Ang inyong pangalan ay nakasulat. Kung ang inyong mga pangalan po ay nakasulat sa langit, sa aklat ng buhay, magsalita po ng praise the Lord. Hindi kayo masaya. Nararamdaman ko, parang, hindi, kung kayo, alam nyo po, later na lang natin ma-appreciate yan. Kung paano na lang ako ay kung hindi ako nakakilala sa Lord, paano na kaya? Ganon. Kaya, ito pong pananampalatayang ito, kahit na ano mangyari sa atin, malalampasan tiyak natin ang anumang mga pagsubok sa atin sapagkat ang atin pong pananampalataya ay mahalaga para pangsangga natin sa mga akusasyon ng kaaway, di ba? Lahat tayo po, sabihin ko sa inyo, lahat tayo galing sa kadiliman. Etong mga kampon dati ni Satanas na ito, tayo po lahat yan, nung tumanggap tayo sa Panginoon, nalipat tayo galing sa kadiliman, papunta sa kaliwanagan. Kung kunyari lang, alam kong hindi naman kayo yon.
Kung kayo si Satanas, matutuwa ba kayo na babawasan kayo ng disipulo? Siyempre hindi. Hindi po ba? Baka gigil na gigil nga sa inyo, Ate Tess eh. What do you think? Lalong gigil na gigil si Satanas kapag ikaw talaga ay aktibo at progresibo na nagdadala ng kapayapaan sa iba. At gagawa siya ng paraan para pigilin ka. So nararamdaman mo ba yan? Baka nakikita ni Satanas kasi na magiging agresibo ka, ay pipigilin ko na ito. Yan. Kaya may mga pagsubok tayo na dinadaanan na parang ang hirap. Pero tandaan mo, we are fighting not against flesh and blood. We are fighting against principalities, power, and authorities in the heavenly realm. Okay, napansin niyo po ba yon? In the heavenly realm, sa pagitan ng langit at ng lupa, sa kalagitnaan na yan, naririyan ang labanan natin. Oh, 'di ba? Yung naalala nyo, si Daniel ay nagpray. First day ng kanyang prayer, tinugunan ni Lord. Kung may panahon kayo, basahin nyo sa Daniel. Kaya lang, yung anghel na may dala-dala ng answered prayer ni Daniel, nakipag-wrestling pa doon sa isa sa mga kampo ni Satanas sa ere. Wrestling sila. Ang tagal niyang dalhin yung answered prayer after 21 days. Tsaka lang nakarating kay Daniel yung prayer request na yon. So can you imagine, may mga prayer request tayo na bago makarating sa atin na inutusan ng anghel ng Diyos, siya may dala-dala, may pinagdadaanan pang struggle. Likewise, may mga prayer din tayo na hanggang ngayon parang ang tagal. Pero baka nung una na yan, tinugunan ng Lord yan eh. So, itong mga pag-uusapan natin, una, sabi rito, faith function the same way. It covers the believer and quenches spiritual fire. Parang panangga, at yung panangga po na yan, malaki yan. Tuloy-tuloy natin ha. Shield, ang ating Panginoon, kapag may problema tayo, ang larawan niya ay parang refuge, ginagawa natin siyang shield. Okay, ang purpose, mobile. It moved to defend. Hindi ito yung passive na naka-steady lang. Di ba ganon? Yun yung shield. Hindi yan yung isang ganyan. Ay, kung doon ang kalaban, siyempre ganon. Hindi po ba? Tama po ba? Tinitingnan niyo ho ako eh. Kaya ho, kinakausap ko, ayaw niyo sumagot. Parang ayaw niyo na. Tandaan niyo po, habang nagsasalita ako, patay ang relo. Kaya, hindi ko alam kung kailan ako hinto. Kaya pag hindi ko kayo nakitang sumasagot, lalong magtutuloy-tuloy ho ako. Kaya kailangan ho kayong sumagot. Kasi nakatingin ho kayo sa akin, hindi ko alam kung baka sanay kayo matulog na nakadilat ang mata. Yan. Joke lang yan, pero ito po yung shield. Faith is active. Hindi yan yung passive na, ay, nanalig na ako, tapos na yun. No. Every day, we need to apply our faith. Yung faith na nagliligtas sa atin, yun yung faith ng tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero yung faith na ito, pang araw-araw po ito na dapat natin laging ginagamit at ang ating pundasyon ay ang salita ng Diyos. Sinasabi ba yan sa salita ng Diyos? Sinasabi ba yan sa salita ng Diyos? Laging balik tayo sa home base natin, the truthfulness of the Word of God. Okay? In all circumstances, sa lahat ng klase ng ating paraan, ang ating battle, every kind of battle, sabi rito, sickness, sorrow, temptation, loss, or doubt. Iba-iba. Pause for a while muna tayo. Okay? Saglit lang. Pag-isipan natin. Okay? Nasa sickness ka ba ngayon? Nasa battle ka ba ng sickness? Nasa battle ka ba ng sorrow ngayon? Nasa battle ka ba ng temptation? Nasa battle ka ba na parang at lost? Or nasa battle ka ba ngayon ng doubt? Alin ka rito? O maaring hindi na lista dyan, pero anong kondisyon mo ngayon? Ang Hebrews chapter 11 ay magpapakita sa atin kung paano nagtagumpay ang mga nakatalang tao dyan na tinatawag po nating heroes of faith.
bayani ng pananampalataya. Okay? Ano po yon? Ambulance. Okay. Sige lang, tuloy ako. Baka kako fire alarm. Kasi lindol di ba, panahon ngayon? Okay? In all circumstances, the reality of enemy's darts, dart of doubt. Paano nahulog sa kasalanan sila Eva at saka si Adan? Ang tanong lagi nung nagsasalitang ahas ay, totoo ba? Kapag hindi natin alam ang salita ng Diyos at tayo ay sinimulan, totoo ba na sinasabi ng Diyos na may buhay na walang hanggan? Ba't hindi ko nararamdaman? O nga no, ano ba? Totoo ba? Ay hindi. Sabi sa unang Juan 5:11 at saka 12, at ito ang patotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. O, basahin mo, nandyan yun sa Biblia. So may buhay na walang hanggan. Totoo ba na kapag namatay ang tao, may tiyak siyang buhay na walang hanggan? Oo o hindi? Aywan ko, hindi. Hindi totoo kasi sabi rito, ang merong anak ay meron na hindi magkakaroon, may buhay na walang hanggan. Wala nito, kung wala kang anak, wala kang buhay na walang hanggan. Kailan binibigyan ng buhay na walang hanggan? Pagkapatay o buhay? Kapag buhay pa. Kaya hindi totoo, Brad, hindi mo masabi yan, buhay pa tayo, hindi natin siguro. No. Sabi ng tao, oo, ganyan. Pero sabi ng Diyos, at ito ang patotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Saan yan? Sa unang Juan, kabanatang 5, talatang 11, at saka 12. 13. Sabi rito, sinulat ko ito sa inyo. Teka muna, saglit. Sumusulat ba tayo sa patay o buhay? Sa buhay. Siyempre, sinong babasa niyan? Sinulat ko ito sa inyo upang inyong malaman. Grabe, hindi natin alam. Kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia, hindi talaga natin malalaman yan. Kaya yung mga sabi-sabi ng mga tao, nangingibabaw pa yung kuminsan kapag kulang tayo sa salita ng Diyos. So, totoo po ba? Buhay pa, pwede na makatiyak? Opo. Sino may sabi? Sabi ng Biblia. Salita ng Diyos. Saan yan? Edi sasabihin nyo po, buhay? Oo. Sinulat ko ito sa inyo. Grabe, no? So, edi nabali na yung nabali na yung mga pasubali ng mga tao. Totoo ba? Totoo ba? Yan. The dart of fear. Natatakot po tayo. May mga unfounded, undefined fear tayo. Kailan kaya ako mamamatay? Naku, ayoko dyan. Ganon. Kung ano-anong mga kinatatakutan natin, kung ano-ano kasi ang binabasa natin. Imbis na Biblia, kung ano-ano yung mga napapanood natin, takot ba kayo sa dilim o sa liwanag? Bakit natatakot kayo sa multo? Bakit natatakot kayo sa monster? Yung mga espiritong gala. Yung yung mga kinatatakutan natin na parang mga kampo ng kadiliman. Tama ho ba? Takot ho ba kayo, Ate Tess? Sa mga ganyan-ganyang usapin. Bangkay, zombies, mga kalansay, Happy Halloween, yung mga ganon. Natatakot tayo pero yung mga demonyo, sineselebrate yan, Happy Halloween. Ho, 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 ho. Okay, tapos, ho, 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 Merry Christmas. Christmas na December naman yon. Okay? So, may mga unfounded fear tayo na hindi natin kayang i-define at tayo ay tinatakot na parang sinasabi natin mas makapangyarihan itong kadiliman na ito kaysa sa Diyos ng kaliwanagan. Anong ginagawa natin? Mga bata, tinatawlo, may mumu dyan. May mumu talaga hanggang sa lumaki yan.
O takot siya. Imbis na sabihin, anak, sige lang, wiwi ka dyan. Sige, okay lang dyan. Nandyan si Jesus. Huwag kang matakot. O hindi, nabibuild up sila. Ay, tinatakot lang, may ano dyan, may ano, kung ano-ano, di ba? Na pananakot. Siguro tinakot tayo nung maliliit tayo. Kaya dala-dala natin yan. Again, today, the Word of God says that greater is He. Pastor James, pakituloy. That is, in me, in you, in me, in us, than He. Who is that He? Satan. Than He who is in the world. Sa Tagalog, mas dakila siyang nasa sa atin kaysa sa Kanya na nasa mundo. Si Jesus na nasa atin ay mas dakila kaysa kay Satanas na naghahari sa mundo. Kaya walang dapat ikatakot na kung ano ang pwede mangyari because there is no accident to God. There is always a time and perfect timing for the Lord. Walang aksidente. Ay, namatay, untimely death. No. God is in control. Nalulungkot lang tayo sa pagkawala ni Kuya Jonel. Parang, bata pa. No. Don't ever question God. It's a perfect time for the Lord for Jonel to go home with Him. Ako rin may schedule na. Hindi ko palang alam. Hindi natin malalaman. Sino-surprise lang tayo ng Lord. Okay? What I am saying is this. There is a big dictionary in heaven and there is one word that is missing. The word impossible. The word accident. Wala sa Diyos yan. See? Fear. Si Peter na nakapaglakad ng ilang hakbang sa tubig, siya lang ang tanging tao na nakapaglakad, pero lumubog din siya kasi parang nalula siya doon sa billows of waves, doon sa malalaking alon. Kung minsan na di-distract po tayo, na misfocus tayo na para bang greater is He that is in the world than He that is in me. Nababaligtad natin. Dart of discouragement, si Elijah, nakakatuwa sapagkat ilang propeta ni Baal ang kanyang tinalo. Naalala nyo? 600? Okay? Regardless of the number. Hundreds. Okay? Tinalo niya yan. Sa pamagitan ng paghamon, pagbaba ng tubig, ng apoy para sa kanila mga handog. Pero sa babae, tumiklop siya kay Reyna Jezebel. Gusto siyang patayin. Na-discourage siya. Are you discouraged right now? Baka kailangan mo lang ng pahinga. Kailangan mong kumain, kailangan mong matulog, kailangan mong mag-relax muna. Kasi kung minsan, either tayo ay pagod, tayo ay puyat, wala sa tamang pamamahinga, kaya madali tayo ma-discourage. Pahinga lang yan. Tulog. Pero kung sobrang tulog, nakaka-discourage din. Basta lang tulog na may gising po. Okay? Maganda yan. Tamang tulog at tamang gising. Mahirap yung sobra tulog, wala nang gising. Okay? Dart of condemnation. So itong mga klase ng mga palaso na itinutudla po sa atin ay tandaan natin to. Dart of condemnation. You condemn yourselves because you are no longer worthy sa pagtitiwala ng tao. Kasi lahat po tayo may mga tinatawag tayong disappointments, failures. Lahat tayo, lahat. Human as we are, talagang meron po tayo mga kulang pagkahinaan. Pero let me tell you, kung sakaling sa panahong ito, ikaw ay kinokondem, yung alaala, your memories, your conscience,
is telling you you are being condemned by your conscience and your memories. At alam mo naman na yung ikinokondena sa iyo ay napagsisihan mo na ng kasalanan. Okay? And alam mo rin na sincere ka nung pinagsisihan mo yan. Okay? It's already a fact. Ito ay magiging factual na kung totoong pinagsisihan mo yan sa Diyos, burado na yan. Pero bakit ganun po, Pastor, yung memories ko, hindi ko pa rin makalimutan? Well, sabihin talaga natin na may mga taong pagdating sa mga masasamang bagay, yung memories nila hindi madaling makalimot. Pero sa utang nakakalimot. Yan ganon. Okay? So, selective memorization. Ngayon, kaya ko binabanggit ito, ganito po. Hanggang ngayon, may mga iba na hanggang ngayon ay kinokonsensya pa rin sila nung kanilang mga nagawa noon pa. Na alam nilang nagsisi na sila. They are being condemned by their memories and their conscience. I would say this is false guilt. Wrong guilt yan. Hindi totoong guilt yan. Hindi totoong guilty ka kasi matagal mo nang pinagsisihan yan. At dahil dyan, maniwala ka na kapag ikaw ay humingi ng totoong tawad sa Diyos, totoong ang Diyos ay magpapatawad. Amen? And therefore, huwag mo nang i-condemn ang sarili mo. Huwag mong pakinggan yan. It's not from God. It's from the devil. Kasi gusto niya, papanghinain ka, iparalyze ka, mawalan ka ng gana na magpatuloy kasi wala na siya magawa na ibalik ka pa niya sa kural niya eh. Wala na. Gusto niya na lang lumpuhin ka. Wala kang ma-accomplish sa kaharian ng Diyos, wala kang paglilingkod na magagawa, wag ka nang kumilos, okay na sa akin yon, wag ka nang bumalik sa kural ko, wala na akong magawa eh. Pero ang gagawin ko sa iyo, ipaparalyze na lang kita sa pamagitan ng mga konsensyang naalaala mo. Pero alam, hindi, diyan na maglalaban. Hindi, Lord, di ba pinatawad mo na po ako? Sabihin ng salita ng Diyos, yes, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive you and cleanse you from all unrighteousness. Kung ipapahayag mo ang iyong kasalanan, ang Diyos ay tapat at banal na patatawad sa iyo at ikaw ay lilinisin sa lahat ng iyong kalikuan, unrighteousness. Totoo ba yon? Opo, nakasulat kasi sa Biblia po yun eh. Yung salita ng Diyos ang pambangga, pangkontra sa mga mali-maling akusasyon ni Satanas. Ano-ano yon? Discouragement, condemnation, doubts, fear. Ano yan? Nandiyan ka ba dyan? Troubles, yung takot. Lagi natin, kung alam natin na salita ng Diyos, ang pananampalataya natin ay magiging strong, magiging stable. At dahil po dyan, mahalaga pa rin ang ating pananampalataya ay dapat nating gino-join. Ikaw ba yung tao na parang gusto mo ikaw lang? May mga taong gusto mag-isolate di ba? Parang gusto nila sa isang tabi lang, gusto nila, wag nyo na akong pansinin, dito lang ako. Isang concern para sa mga senior citizen, kagaya ko. Develop your social life. Kasi yan ang pampahaba ng buhay. Kapag ang senior ay nag-isolate na, nagsisimula na siya makaramdam ng self-pity. Wala na siya pakinabang, mahina na siya, hindi na siya importante. Mas maiksi ang buhay niyan. Kumpara doon sa lagi nakipag-mingle, Ate Mercy, lagi nakipag-zumba, nakipag-socialize. Kaya dapat nag-i-enjoy na talaga yung mga senior para lalo pang humaba. Ngayon, gusto nyo umiksi. Maraming paraan. Kalimutan nyo ang inyong maintenance. Iiksi yan. Huwag na kayong makipag-mingle. You know, in faith, likewise, may hawig sa ganun. Kapag ikaw ay lagi nag-isolate bilang Kristiyano, humihina ang iyong pananampalataya. Subukan mo, wag mag-worship. Makakaramdam ka ng pagkahina, pero hindi ka agad hinang-hina. Dahan-dahan.
Huwag ka umattend ng prayer meeting kahit ang dami-dami mong request sa prayer concern. Ang galing mo, ang dami mong prayer request sa concern. Hindi ka man dumadalo ng prayer meeting. Kasi akala mo ang prayer meeting pang matanda lang yan, pang workers lang yan. Hindi! Ang prayer meeting ay para sa lahat ng may prayer request at gustong mag-pray para sa iba. Okay? So, if we isolate ourselves, we want to be alone always, we become vulnerable. Nagiging kitang-kita tayong asintahan ng kaaway. Okay? Isolated tayo eh. May kwento nga dyan, mga baka, hindi sila makain ng leon kasi lagi silang sama-sama. Ang ginawa ng leon, binulungan sila isa-isa. Alam mo, si A, leon, ay baka, may galit yan sa iyo, tingnan mo. Si B, binulungan niya rin. Hanggang sa nagkagalit-galit sila, isa-isa silang nakain ng leon. Alam mo, may mga ganyan. Uy, parang hindi ako love nito, ganito. Bulong yan ng kaaway. Ayoko na dumalo ng ganitong gawain. May mga ganyan ba kayong kakilala? Wala yan dito sa COCM. Walang tampuhin sa COCM. Walang nag-isolate. Kasi alam natin na when we become alone, we are vulnerable. But when we are together, we will be unstoppable. Mahalaga po yan. Kasi pag hindi natin binigyan yan, ay hindi yan mga hotdog na ipinila-pila ng ganyan. Yan po ay mga sundalo na may shield, nakatayo. Kita mo? So, hindi makapenetrate ang anumang mga sibat sapagkat sila po ay nagtutulungan. Self-celeb, kahit kainan lang yan, may palakasan yan, hindi lang sa physical. Dumalo kayo kahit wala kayong dalang pagkain. Okay? Prayer meeting, mahalaga yan. Worship yan. Subukan nyong mag-isolate. Ramdam ninyo na wala na kayo dahan-dahang gana sa mga bagay na yan. Sa kaaway yan. The power of collective faith. That's the picture of church as mentioned in Hebrews chapter 10 verse 24-25. Huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon sapagkat yan ang ating pampalakas at alam nating malapit na dumating ang Panginoon. Naalala niyo Exodus chapter 17, labanan ng mga Israelitas at saka mga Amalekites. Sinugod sila. Habang nakataas ang kamay ni Moises, nananalo sila sa labanan. Nangangawit, daan-daang natatalo ang bayang Israel. Okay? So, si Hur at saka si Aaron, tinulungan nilagyan ng bato para hindi na siya at nanalo ang bayang Israel. Ako po, nag-retire na, pero hindi ako napagod pa. Okay? Huwag kayo mag-alala. Nandito lang ho ako. Pero si Pastor Ja, ang daming pakinggan ho ninyo ito ha. Sana hindi kayo ito. Ang daming naririnig na mga comparison yan. Okay? Pakiusap ko po, huwag ninyong pagurin ang ating lead pastor. Tulungan nyo siya. Okay? Huwag kayong kagaya ni Miriam. Maging Aaron kayo at saka si Hur. Naaalalay kapag napapagod ang mga manggagawa, ini-encourage kaysa sa pinipintasan. Pastor Ja, ikaw ba ay tao rin? Nasasaktan din yan, siyempre. Ikaw ba Eds, tao ka rin? Siyempre, pastor. Tapos, pastor, pwede ho bang schedule sa iyo, kape-kape lang. Oo, kahit sino sa inyo. Available na po ako ngayon. Kahit sagot ko pa ang kape. Okay? Kahit sagot ko pa ang kape. Sa bayo, maraming barako eh. O, kita mo, iniisip nyo siguro magpa-Starbucks ako sa inyo eh. Okay? So, kidding aside, napapagod rin ang ating mga manggagawa. Pero sila yung physical, visible, encourager natin ng mga manggagawa. So wag natin silang pagurin sa pamagitan ng pag-akusa o paggawa ng mga bagay na ginagawa na ni Satanas sa atin at sa kanila. Tayo ay mabind together, tayo ay magtulungan kasi malaki po ang nagagawa ng
unlad ng ating pananampalataya kapag lagi tayo magkakasama. Mahalaga po yan. Yung ibang shield, kung minsan nakababa na eh. Yung pagod na eh. Okay? Pero kapag tinapik-tapik nung katabi, tuloy tayo, tuloy tayo. Ayan. Kaya kapag may mga schedule ang men, sikapin natin na makadalo din, no? Para hindi ma-discourage yung ating men of faith. Faith pa naman ang pangalan pala natin, no? Talaga naman, no? Sometimes your shield needs another believers beside it. That's why God designed faith to function in fellowship. You want to strengthen in our faith, always up your faith by being present in every activity na pwede tayo. Okay? Living out how to put peace, how to put peace and faith. Eto. Ground yourself in the gospel every day. Remind yourself daily that your identity is in Christ. Ang identity natin ay na kay Kristo, hindi doon sa tingin ng tao sa atin. Okay? Carry your faith everywhere. Sabi rito, faith is not only a seasonal, it is also situational. It works in all circumstances. Link, be a messenger of peace. The gospel is meant to be shared, not stored. Go, therefore, and make disciples of all nations. May utos po talaga yan. Kailangan maging active po tayo. And then, link shield with other believers. Link your shield with other believers. Ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa. Sabi sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9 and 10. Sabi rito, two are better than one. If either of them falls down, one can help the other up. Kapag nanghihina tayo, may ibang magtatayo sa atin. Kapag yung iba naman ay humina, pwede naman tayo magtayo kung tayo ay malakas. Your shield grows stronger in fellowship. When the church prays together, like Acts chapter 12, when believers prayed for Peter's release, God moves powerfully. The enemy fears a united, faith-filled church that more than anything else. Si Satan mas natatakot sa mga mananampalataya na nagkakaisang manalangin to seek the Lord's will. At yun ang kanyang kinatatakutang sandata, ang pananampalataya natin sa salita ng Diyos. Tingnan po natin ito. Maglaan po tayo ng 1 hanggang 2 minuto, pag-usapan natin. Ito lang,